Sa isang liblib na baryo sa timog ng Luzon, may isang matandang alamat na matagal nang kumakalat sa mga labi ng matatanda, tungkol sa isang nilalang na hindi makatao, ngunit hindi rin lubos na masama. Isang aswang ngunit hindi tulad ng inaakala ng lahat. Sa halip na manakman ng laman, siya ay nagbibigay lunas. Imbes na takutan ang mga taga-baryo, siya ay lihim na minamahal ng ilan. Ngunit gaya ng lahat ng kwento, may dahilan kung bakit ito patuloy na ibinubulong sa dilim, dahil may bahagi nitong hindi pa rin kayang ipaliwanag hanggang ngayon. Silma Buting, isang dalagang tahimik at misteryosa, ay kilala sa buong baryo bilang tagapagtanggal ng sakit. Kahit kailan ay wala siyang formal na pinag-aralan, ngunit sa bawat may lagnat, sugat, o karamdaman, isa lang ang nilalapitan ng mga taga-baryo, siya. Mula sa mga halamang gamot na siya mismo ang nagtatanim, hanggang sa kakaibang timpla ng tsaa, na kahit doktor ay hindi alam ang sangkap, mabilis gumagaling ang mga may sakit na dinadala sa kanya. Kaya naman kahit ilang beses na siyang napagkamalang mangkukulam o aswang, mas nangingibabaw pa rin ang pasasalamat ng mga tao. Ngunit ang hindi alam ng marami, may dahilan kung bakit ganito kaepektibo Silma Buting. Hindi ito basta kaalaman lang sa kalikasan, ito ay konektado sa kanyang tunay na pagkatao. Isang gabi ng bagyo, ilang taon na ang nakakalipas, nakita siya ng isang batang mangingisda sa ilog. Hubot-hubad siyang lumulutang sa tubig, hindi tinatablan ng lamig o baha, at may kislap ang kanyang mga mata na parang hayop na naglalakad sa dilim. Nagsumbong ang bata sa kanyang lola, ngunit imbes na matakot, umiti lang ito at sinabing, "Huwag mong ibunyad. Baka siya pa ang makapagsalba sa iyo balang araw." At dumating na ang araw na iyon. Nang biglang tamaan ng matinding sakit ang bata, isang misteryosong lagnat na hindi maipaliwanag ng kahit sinong albularyo o doktor, tanging Silma Buting ang nakapagpagaling sa kanya. Wala siyang hininging kapalit, ni hindi siya nagpakita ng kahit anong reaksyon. Tahimik lang siyang bumalik sa kanyang kubo sa gilid ng gubat, kung saan siya madalas nag-iisa. Mula noon, unti-unting nawala ang takot ng mga tao sa kanya. Pero kahit tinanggap na siya ng ilan, alam pa rin ng lahat, may kakaiba sa kanya. May lihim na hindi pa rin niya ipinahahayag kahit kanino. May mga gabi na naririnig ng mga taga-baryo ang mga alulong mula sa kanyang bahagi ng gubat. May mga pagkakataon din na nakikitang may dumadalaw sa kanyang kubo, mga di kilalang tao, kadalasang galing pa sa malalayong lugar. Ang mas nakakakilabot, hindi sila bumababa ng baryo, at Silma Buting lang ang nakakausap nila. Minsan, pagkatapos ng mga pagdalaw na ito, may namamatay na hayop sa paligid, may nawawalang manok, o kaya'y may mga taong nagkakasakit bigla. Ngunit sa kabila nito, walang naglalakas loob na magtanong. Dahil na ba sa takot? O dahil ba may tiwala silang mas higit pa ang kabutihan ng nilalang na ito, kaysa sa kanyang mga misteryo? Isang araw, dumating sa baryo ang isang bagong mukha, si Marco, isang dokumentaristang galing Maynila. Interesado siya sa mga kwentong alamat, lalo na yung may kinalaman sa mga aswang. Narinig niya ang tungkol kay Silma Buting mula sa isang matandang albularyo sa Nueva Ecija. Sa una, akala niya simpleng chismis lang ito, isang urban legend na ginagamit para takutin ang mga bata. Pero nang makausap niya mismo ang ilan sa mga taong gumaling sa tulong ng babae, alam niyang may katotohanan sa likod ng alamat. Dahan-dahang lumapit si Marco kay Silma Buting. Sa umpisa, hindi siya pinapansin ng babae. Tahimik lang ito habang nagdidilig ng mga halaman at nagpapakain ng kanyang mga manok. Ngunit isang araw, nang tamaan ng matinding allergy si Marco matapos makakain ng shellfish, doon siya unang kinausap ni Silma Buting. Hindi nagtanong ang babae. Basta't pinainom lang siya ng mainit na inumin na may mapait na lasa. Kinabukasan, parang walang nangyaring masama. Mula noon, hindi na umalis si Marco sa baryo. Naging palaisipan sa kanya ang katauhan ng babae, puno ng kabalintunaan. Paano naging posible na isang aswang, ayon sa sabi-sabi,
ay may kakayahang magpagaling at hindi pumatay. Ngunit habang lumalalim ang pagsasaliksik ni Marco, mas marami siyang nadidiskubreng hindi niya inaasahan. May mga tala sa lumang aklat ng mga Kastila tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Hilam, isang uri ng aswang na itinuturing noon bilang tagapangalaga ng kalikasan at katawan ng tao. Hindi siya kumakain ng laman kundi sumisipsip ng sakit. Kaya tuwing may sakit, pinupuntahan niya ito, sinisipsip ang karamdaman at dinadala sa kanyang katawan. Ngunit kapalit ng kagalingan ng isa, siya naman ang unti-unting pinapahirapan. Isa itong sakripisyong walang nakakaalam, maliban sa mga katulad niya. Dito na nag-umpisang magduda si Marco. Baka nga hindi alamat lang silmabuting. Baka siya ang huling hilam. Ngunit kung totoo nga ito, paano niya nagagawang manatiling buo? Bakit hindi siya tinatamaan ng mga sakit na sinisipsip niya? At bakit sa kabila ng kabutihang ginagawa niya sa mga tao, may nararamdaman pa rin siyang lungkot sa likod ng kanyang mga mata? Hanggang isang gabi, habang umuulan at binabayo ng hangin ang buong baryo, may narinig si Marco na ingay mula sa gubat. Isang matinis na sigaw na parang galing sa isang nilalang na nasasaktan. Lumabas siya, kinuha ang kanyang kamera, at tumakbo papunta sa pinanggalingan ng tunog. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya roon, ang katotohanan ba tungkol kay Mabuting, o isang panganib na hindi na niya kayang itago pa. At sa madilim na bahagi ng gubat na yon nakita niya ang isang bagay na hindi niya kailanman makakalimutan. Habang papalapit si Marco sa pinanggagalingan ng sigaw, ramdam niya ang paninikip ng dibdib. Ang mga dahon sa ilalim ng kanyang paa ay basang-basa at madulas, at ang liwanag mula sa kanyang flashlight ay tila nauupos sa kapal ng dilim. Sa bawat hakbang niya ay mas lumalakas ang kaba, hindi niya alam kung dahil sa takot o dahil sa matinding pagkasabik na masilayan ang misteryong matagal na niyang sinusundan. Ang hangin ay malamig at may halong amoy ng nabubulok na kahoy at basang lupa, ngunit may kung anong kakaibang halimuyak rin na parang nasusunog na halamang gamot. Sa isang bahagi ng gubat, natigilan siya. Sa pagitan ng dalawang punong kahoy, may anino siyang nasilayan, isang figura ng babae, nakatalikod, nakalugay ang buhok, at tila may hawak na kung anong bagay sa kanyang mga kamay. Sa paligid nito, may mga bilog na bato, at sa gitna ay may pulang ilaw na halos hindi maintindihan kung saan nanggagaling. Hindi ito apoy, ngunit parang liwanag na lumalabas mula sa mismong lupa. Dahan-dahang umikot ang babae, at doon niya nakumpirmang silmabuting nga ito. Ngunit hindi ito ang mabuting na nakita niya kanina sa baryo. Ang mga mata ni Mabuting ay kumikislap ng mapusyaw na pula, at ang balat nito ay tila namumutla sa ilalim ng malamlam na buwan. Ngunit ang mas kinagulat ni Marco ay ang batang nasa kanyang mga braso, walang malay, pawisan, at halos hindi na gumagalaw. Sa unang saglit, gusto niyang sumugod at agawin ang bata, ngunit isang matinis na tinig ang narinig niya mula sa babae, hindi mo naintindihan. Hindi ito pagpatay. Ito ay pagliligtas. Tumigil si Marco. Pilit niyang iniintindi ang sinasabi ni Mabuting. Doon niya napansin na ang paligid ay punong-puno ng mga halamang hindi niya pa nakikita dati, mga mapula, madilim ang mga dahon, at may mga bulaklak na bukas kahit gabi. Sa gitna ng mga ito, may mga garapon na puno ng likido, at sa ibabaw ng isa ay may lumulutang na tila ulap o usok. Parang ritual, ngunit wala itong kasamang dasal o anumang orasyon. Lahat ay tahimik, maliban sa pag-ubo ng bata at malalim na hinga ni Mabuting. Bata ng isang magnanakaw, bulong ni Mabuting, tila hindi kay Marco ang sinasabi kundi sa sarili. Walang kasalanan pero nabahiran ng sumpa ng ama. Kung hindi ko siya gagamutin, mamamatay siya sa loob ng 1 linggo. Nanginig si Marco sa narinig. Sumpa? Tanong niya. Anong sumpa? Anong koneksyon nito sa pagiging aswang mo? Hindi agad sumagot si Mabuting. Inilapag niya ang bata sa isang banig na gawa sa dahon,
at saka siya naupo sa tabi nito, pinatungan ng malamig na tela ang noo ng paslit. Ang sumpa, anya, ay hindi galing sa akin. Ito ay galing sa kasakiman ng tao. Kapag masyado nilang binabaliwala ang kalikasan, kapag pinagsasamantalahan nila ang inosente, doon lumalabas ang kadiliman sa kanilang dugo. At minsan, ang kadilimang iyon ay kailangan kong saluhin upang iligtas ang hindi dapat madamay. Tahimik si Marco. Hindi niya alam kung anong paniniwalaan. Sa isang banda, mukhang totoo nga ang sinasabi ni Mabuting. Ang bata ay tila unti-unting gumiginhawa habang hawak ng babae ang kanyang kamay. Ngunit sa kabila nito, hindi niya pa rin maalis sa isip na baka may ginagawang kakaiba si Mabuting, isang bagay na hindi pa niya nauunawaan, o baka hindi pa siya handang malaman. Kinabukasan, nagising si Marco sa loob ng kanyang silid sa bahay panuluyan ng baryo. Wala na siya sa gubat. Hindi niya matandaan kung paano siya nakabalik. Ang huli niyang natandaan ay ang mukha ni Mabuting, at ang mga mata nitong tila pagod na pagod habang pinapasan ang karamdaman ng bata. Agad siyang tumakbo palabas, tinungo ang bahay ng pamilyang may anak na may sakit. Sa kanyang paglapit, laking gulat niya nang makita ang batang masigla na at naglalaro na sa harap ng bahay, parang walang nangyaring masama. Salamat kay Ate Elma, bulong ng ina ng bata habang umiiyak sa tuwa. Pumunta siya dito kaninang madaling araw. Hindi na namin siya nakausap pero iniwan niya ang bata na parang himala. Mas lalong nalito si Marco. Kung totoo ngang aswang si Mabuting, bakit niya ginagawa ang mga ganitong bagay? Bakit hindi siya nananakit tulad ng ibang kinatatakutan sa mga kwento? At higit sa lahat, bakit tila siya lang ang ganitong uri ng nilalang? Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang dumami ang mga taong pumupunta sa baryo. May mga galing pa sa iba't ibang lugar, mga magulang na may anak na may malubhang sakit, mga matatandang may iniindang karamdaman, at mga dayuhang naghahanap ng lunas na hindi maibigay ng modernong medisina. Ngunit isang patakaran ang malinaw sa lahat, bawal ang tanong. Kung gusto mong tulungan ni Mabuting, kailangan mong magtiwala. Wala kang maririnig na paliwanag. Wala kang makukuhang reseta. Gagamutin ka lang at pagkatapos ay kailangan mong umalis. Dito na muling naging masigla ang dokumentaryo ni Marco. Nagdesisyon siyang gawing sentro ng kanyang proyekto si Mabuting. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Marami sa kanyang mga footage ay kusang nawawala sa loob ng kanyang kamera. May mga video na biglang nagiging itim. At minsan, kapag pinapanood niya ito, may mga boses na hindi naman niya narinig sa aktwal na tagpo. Parang may gustong pigilan siyang ibunyag ang katotohanan. Isang gabi, muling pinuntahan ni Marco si Mabuting. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kubo, nagpapakain ng mga pusang ligaw. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Marco. Pwede kang mabuhay ng tahimik. Pwede mong iwan ang lahat ng ito. Muling natahimik si Mabuting. Maya-maya'y tumingin siya sa kalangitan at huminga ng malalim. Dahil ako ang natitirang hilam, anya. Noong unang panahon, marami kami. Naglalakbay kami sa mga bundok, gubat, at ilog para gamutin ang mga taong may bitbit na sakit ng puso't kaluluwa. Pero unti-unti kaming naubos, tinuring na halimaw, sinunog, pinugutan. Ako lang ang natira. At kahit natatakot ako, hindi ko kayang talikuran ang tungkulin ko. Mula noon, lalong lumalim ang respeto ni Marco kay Mabuting. Ngunit kasabay ng kanyang paghanga, ay ang mas matinding pangamba. Dahil sa kanyang mga panaginip, paulit-ulit niyang nakikita ang isang pangitain, si Mabuting, nakatali, sinusunog sa gitna ng bayan, habang ang mga taong minsang tinulungan niya ay tahimik lang na nakatingin. Minsan, ang kabutihan, kapag hindi naintindihan, ay nagiging kasalanan. At sa puso ni Marco, alam niyang hindi na siya simpleng tagamasid lang sa kwento. Isa na rin siyang bahagi ng lihim. Ngunit ang tanong, hanggang kailan mananatiling lihim ang lahat?
Sa likod ng mga gumagaling, sa likod ng milagro, may isang bagay na hindi pa rin niya masagot. Ano ang tunay na kapalit ng kabutihan ni Mabuting? Habang tumatagal si Marco sa baryo, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng mga tanong sa kanyang isipan. Isang araw, habang tinutulungan niyang mag-ani ng gulay sa isang bukirin, napansin niyang may kakaibang pakiramdam sa paligid. Halos walang hangin, at ang mga tao sa baryo ay tahimik, abala, ngunit ang bawat galaw ay may kasamang kabang hindi maipaliwanag. Ang mga bata ay hindi na gaanong nagpapakita sa mga kalsada, at ang mga matatanda, na dati ay magiliw at palakaibigan, ngayon ay parang may itinatagong lihim. Sa isang sulok ng bukirin, nakatagpo si Marco ng isang matandang lalaking naglalakad ng mag-isa. Ito ang tatay ng batang unang inalagaan ni Mabuting. Bakit kaya hindi na bumalik si Mabuting? Tanong ng matanda, habang inaayos ang kanyang sombrero. Matagal ko nang hindi siya nakita sa baryo. Wala ba kayong balita sa kanya? Tanong ni Marco, habang iniwasan ang matalim na tingin ng matanda. Nag-ayos ng upo ang matanda sa isang puno, at nang mag-umpisang magtanim ng mga halamang gamot sa kanyang palad, siya'y nagsimula. Alam mo, Marco, may mga bagay na hindi mo kayang makita kapag nakatingin ka lang sa ibabaw. Si Mabuting, hindi siya basta tao. Siya ay isang nilalang na hindi kayang maglakbay ng mag-isa. Kung pupuntahan mo siya ngayon, baka wala na siya. Paano mo nasabi, tanong ni Marco, na hindi matanggap ang sinabi ng matanda? Siya ay tumutulong sa mga tao. Hindi siya matatakot. Basta, sagot ng matanda. Marami na ang nawala bago pa man dumating siya dito. May mga nagsasabing hindi lang kabutihan ang hatid ng nilalang na iyon. Isang sumpa ang dala niya, at ang mga hindi nakakaalam ay hindi makakakita ng buong katotohanan. Naging buhay na halimbawa siya ng kasalanan at lunas. Muling nag-isip si Marco, ngunit hindi siya sigurado kung paano tatanggapin ang mga sinabi ng matanda. Pumunta siya sa kubo ni Mabuting ng gabing iyon, ngunit wala na siyang natagpuan. Ang kabang naramdaman niya sa baryo ay hindi matutumbasan ng mga salitang narinig mula sa matanda. Wala na si Mabuting, at tanging ang mga nakaluhod na halaman at laging dilim ang sumalubong sa kanya. Isang pakiramdam ng pagkawala ang bumalot kay Marco, ngunit alam niyang may ilang bagay na hindi pa malinaw. Sa kanyang pagbalik sa baryo, nakatagpo siya ng isang batang naglalakad patungong gubat, may hawak na basket ng mga halamang gamot. Nang magtama ang kanilang mga mata, napaurong ang batang ito, at mabilis na nagtakip ng mukha gamit ang kanyang sinturon. Atel Mabuting, tama na po. Baka po kayo magalit, bakit? Ano nang nangyari? Tanong ni Marco, ngunit ang batang tumakbo palayo at pumasok sa isang kubo na malayo sa mata ng ibang tao. Halos hindi siya pinansin ng iba. Nagdesisyon si Marco na maghanap ng iba pang impormasyon. Isang gabi, dumaan siya sa isang maliit na tindahan sa kanto. Hindi pwedeng mawala ng pagkakataon sa mga natutunan ng mga tao. Nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa sulok ng tindahan, tila nag-aalaga ng bata. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga ganitong uri ng tao, ngunit alam niyang may alam ito. Baka may alam ka tungkol kay Mabuting, tanong ni Marco. Bakit siya nawawala? May mga bagay na hindi dapat tanungin, sagot ng babae, hindi tinanggal ang kanyang mata sa bata. Si Mabuting, may mga ginagampanang bagay. Lahat ng pinili niyang tulungan ay may kaugnayan sa isang bagay. Yung sakit na dinadala nila ang tanging paraan upang matulungan sila ay kung tinanggap nila ang pasakit. Paano? Tanong ni Marco, hindi maintindihan ang nais nitong iparating. Bawat kaluluwa may pinagdadaanan, sagot ng babae. Kahit papaano, kailangan nilang pagbayaran ang mga kasalanan nila, at iyon ang dala ni Mabuting. Siya ay isang tagapamagitan. Hindi siya normal na nilalang. Hindi siya basta magpapagaling ng walang kabayaran. Napansin ni Marco ang pag-iwas ng mga tao kay Mabuting, pati na rin ang hindi kanais-nais na pakiramdam ng mga saksi sa kanyang mga milagro.
Ang kabutihang na ibibigay nito ay may kapalit na hindi nakikita ng karamihan. Naalala niya ang sinabi ng matanda, silmabuting ba ay isang tihilam, isang nilalang na handang tanggapin ang kasalanan ng iba, pero may presyo. Habang nag-isip siya tungkol dito, muling dumaan ang gabi at isang pailaw na apoy ang sumik mula sa isang sulok ng gubat. Si Marco ay tumakbo patungo sa pinagmumulan ng liwanag. Nang makalapit, nakita niyang isang tao ang nakatayo sa tabi ng isang dambuhalang puno. Ang liwanag na nagmumula sa kanyang katawan ay kumikislap tulad ng mga bituin. Tila isang seremonya. Hindi ito silmabuting kundi isang lalaki. Nang makita siya, hindi umiwas ang lalaki, bagkus, tumango ito, parang inaanyayahan siya. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ni Marco, ang tinig ay may kasamang takot. Bilang isang saksi, sagot ng lalaki. Alam mo ba kung bakit hindi basta-basta makakakita ang mga tao ng buong katotohanan? Dahil kung matutuklasan nila kung anong kabayaran ang hinahanap nil mabuting, malamang ay mas takot sila kaysa magpasalamat. Mabuting hindi siya isang banal na nilalang. Siya ay isang magkasalungat, nagbibigay siya ng kabutihan, ngunit ang puso ng bawat buhay na itinutulungan niya ay umaasa ng isang bagay na hindi kayang ibigay. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Marco, habang ang mga mata ay nagsisimula ng lumabo sa nararamdamang takot. Dahil ako, at silmabuting, ay parehong may tungkulin sa mundo ng kalikasan, sagot ng lalaki, at mula sa kanyang mga mata ay kumislap ang isang lihim. Ang mga tulad namin, hindi kami nabubuhay para magbigay. Nandyan kami upang magtulungan ang magkasalungat na puwersa. At sa bawat sakripisyo na ibinibigay nil mabuting, siya rin ay unti-unting nawawala. Pipwede bang hindi na mangyari iyon? Tanong ni Marco. Kung matulungan ko siya. Walang sagot ang lalaki, kundi ang liwanag mula sa kanyang katawan na nagsimulang maglaho. Basta tandaan mo, Anya, bawat kabutihan ay may kapalit. Mabuting ay hindi magsasalita ng buong katotohanan hanggat hindi niya nakikita na handa ka na. Bago makapagsalita si Marco, ang lalaki ay nawala sa dilim. Tumayo siya sa tabi ng puno, at mula roon, nagsimula siyang maglakad pabalik sa baryo, naiwan ang kanyang mga tanong at takot na lumalaki. Kinabukasan, muling naglakad si Marco sa madilim na kabubatan. Ang araw ay halos hindi pa sumisikat, ngunit isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang nag-udyok sa kanyang magtungo sa gubat. Hindi na siya makatiis sa mga katanungan at ang mga salita ng matanda, ng babae sa tindahan, at ng misteryosong lalaki na nakatagpo niya noong gabing iyon ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang liwanag mula sa buwan ay nagbigay ng kakaibang anino sa paligid, at ang mga kaluskos ng mga dahon at sanga ay parang musika ng mga kaluluwa sa gabi. Habang nilalakad niya ang makipot na landas, natanaw niya ang isang kabuntot na puok sa gitna ng gubat, isang lugar na parang hindi nararating ng ibang tao. Ang mga puno ay masiksik at nagbabalot sa kanilang mga sanga upang tila itago ang daan. Walang ibang tunog maliban sa kaluskos ng kanyang mga hakbang at ang malalim na hininga ng hangin. Parang may hinihintay na nangyayari sa lugar na iyon, isang bagay na matagal nang itinatago. Pumasok siya sa isang maliit na clearing, at doon niya nasilayan silmabuting, nakatayo sa ilalim ng isang mataas na puno. Wala na ang ngiti sa kanyang mukha, at sa halip ay may malungkot na titig. Tinutuklas ni Marco ang kanyang mukha, at ang mga mata nil mabuting ay tila may mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Mabuting ni ang tinig ni Marco ay parang tinanggal ang lahat ng kaba sa kanyang katawan. Bakit hindi mo ako tinulungan ng buo? Ano ang tunay na dahilan kung bakit ka narito sa baryo? Ang mga tao, ang mga bata, ang mga sakripisyo, lahat ng mga himala. Ano ba ang kapalit nito? Ang kapalit, Marco, sagot nil mabuting, na hindi nag-iwas ng tingin, ay hindi mo kayang intindihin. Hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat. Kaya hindi ko na rin itinago ang sarili ko. Hindi ito para sa'yo.
Tinutok ni Marco ang kanyang mga mata kay mabuting at napansin ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Ang mga mata ni Mabuting, na dati ay kumikislap ng pula, ay ngayon ay malalim na itim. May mga bahid ng mga patak ng dugo sa kanyang mga kamay, at ang amoy ng nasusunog na damo ay sumingaw mula sa paligid. Nagbago ka na, Mabuting, bulong ni Marco. Hindi mo na ako kayang tulungan, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang isang malakas na sigaw mula sa malayo. Isang babaeng tumatakbo at humihingi ng tulong, isang batang nakatakas mula sa isang kasunduan sa gubat. Ang sigaw ay nagpatindi sa nararamdamang takot ni Marco, at hindi siya nakagalaw. Marco, sabi ni Mabuting, na tumingin kay Marco ng mas matalim, mas malalim. Hindi mo pa rin naiintindihan ang lahat ng ito. Ang mga taong tinulungan ko, sila ang nagsimula ng lahat ng ito. Sila ang nagdala ng kasalanan na ngayon ay kailangan ko ng isumpa. Sa isang iglap nagbago ang lahat. Mabuting ay napalitan ng isang nilalang, isang malaasilong anyo, may mga pangil at may mahahabang pangil sa likod. Hindi siya isang simpleng aswang. Isa siyang isang hilam, isang nilalang na hindi naintindihan ng tao. Isang espiritu ng kalikasan at ng kagubatan na humihigop ng kaluluwa ng bawat nilalang na tinulungan, at patuloy na lumalalim sa kaharian ng kadiliman upang tuparin ang kanyang misyon. Ngunit hindi ito ang huling mukha na nakita ni Marco. Sa harap niya ay isang pagpapakita ng kabutihan at kasamaan, isang nilalang na kumakatawan sa lahat ng pagdurusa na dulot ng kasakiman at pagkatalo. Ang kagubatan ay nagsimulang magbago sa kanyang paligid. Ang mga puno ay umuuga, at ang mga halaman ay nagsimulang magsunog, na parang may isang dambuhalang apoy na nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi na makagalaw si Marco. Hindi niya alam kung paano magtatapos ang labang ito, hindi siya sigurado kung paano malalampasan ang mga huling hakbang patungo sa katapusan ng lahat ng ito. Ang bawat hakbang ni Mabuting ay nagiging sanhi ng kalituhan at pagkatakot. Ang lahat ng mga tao sa baryo, pati na ang mga matatanda, ay nagsimulang magsilabasan, ngunit wala ni isa sa kanila ang magtangkang tumulong. Marco, ang tinig ni Mabuting ay nagbabago, puno ng kalungkutan. Hindi ko na kayang magpatuloy. Hindi ko na kayang magpagaling ng walang kapalit na kasalanan. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, nagsimula nang magbago ang lahat ng nilalang sa paligid. Si Marco ay nahulog sa lupa, at nang bumalik siya sa kanyang mga mata, nakatayo siya sa harap ng isang altar ng kadiliman, ang sentro ng lahat ng sakripisyo na itinatag ni Mabuting sa kanyang buhay. Ang mga tao sa baryo, ang mga pamilya na tumanggap ng tulong, ay nakatayo sa paligid nito, ngunit wala sa kanila ang gumagalaw o nagsasalita. Sa mga mata ng bawat isa, makikita mo ang kabiguan at mga sugat na dulot ng mga huling hakbang ng bawat isa. Ngayon ay nagiging maliwanag na ang lahat ng ginawa ni Mabuting, ang mga milagro, ang mga kabutihan, at ang mga buhay na pinangalagaan, ay may hindi maiwasang kapalit. Ang mga tao ay nagsimulang maglakad patungo sa altar ng kadiliman, habang si Marco ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kaganapan. Siya na ngayon ang magiging tagapamagitan sa pagitan ng mga buhay na nauurong na, at ang buhay na hindi na kayang maging buo. At dito, napagtanto ni Marco na siya ay hindi na lamang tagamasid sa kaganapan. Ang kanyang buhay ay naging bahagi ng sakripisyo ni Mabuting, isang sakripisyo na kailangan niyang suungin upang malaman kung paano magwakas ang lahat ng ito. Sa huling sandali, nakatagpo siya ng isang lihim na kabuuan, isang bagong pakiramdam na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang gumawa ng huling hakbang. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang tunay na pagsubok ay ngayon pa lamang magsisimula. Itutuloy. Gusto mo bang malaman kung paano magtatapos ang lahat ng ito? Huwag palampasin ang susunod na bahagi ng ating kwento, dahil ang bawat hakbang ni Marco ay malapit nang magbukas ng isang bagong pinto na magdadala sa kanya sa pinakadulong lihim ng kabubatan. Habang tumatagal si Marco sa gitna ng altar ng kadiliman,
ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng mag-isa-isa, nagsisilapit sa sentro ng isang siklo ng kasalanan at kalikasan na matagal nang nakabaon sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga mata nila, puno ng takot at lungkot, ay nag-aalab ng mga tanong na hindi kayang sagutin ni Marco. Ang madilim na kalangitan ay patuloy na umiikot, na parang may mas malaking puwersa na nag-akit sa bawat isa sa kanila. Ang mga ilaw na lumilipad mula sa ilalim ng lupa ay parang mga apoy na naghahapilap, sumasalamin sa mga hindi nakikitang anino. Ngunit habang abala si Marco sa pagpapaliwanag ng nangyayari sa kanyang paligid, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbukas ng bagong landas para sa kanya. Isang matalim na sigaw ang lumabas mula sa isang tao sa likuran. Napatingin si Marco, at doon, nakita niyang si Aling Pilar, ang matandang mang-ukit ng mga kahoy na palamuti sa baryo, ay napadapa sa lupa. Tumagilid ang kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang maliit na anino na hindi kayang makita ng iba. Anong nangyari? Sigaw ni Marco na hindi makagalaw. Ano ang nangyayari kay Aling Pilar? Nagmadali siya at tinulungan ang matanda, ngunit bago siya makalapit, isang mabigat na tinig ang nagpasigaw mula sa dilim. Huwag mong hawakan siya, Marco. Silmabuting, ang kanyang anyo ay nagbago mula sa isang nilalang na puno ng pasakit at pagsisisi, ay muling nagpakita. Ang itsura niya ay puno ng mga sugat, at ang katawan ay napapaligiran ng mga malalaking anino na parang nagmumula sa isang hindi nakikitang yaman ng kadiliman. Sa ilalim ng mga anino, makikita mo ang isang labis na pagpapahirap sa mga nilalang ng kabubatan, at sa bawat galaw, parang may isang mas malalim na misteryo na nagsimula ng bumangon. Si Aling Pilar, anya nilmabuting, siya ang dahilan kung bakit hindi magwawakas ang lahat ng ito. Nagulat si Marco, at ang mga mata niya ay nagsimulang magsaliksik sa paligid. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit silmabuting sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo. Si Aling Pilar, siya ang unang taong nakatanggap ng aking tulong dito sa baryo. Ngunit siya, at ang ibang mga tao sa baryo, ay hindi nakakaalam na ang bawat sakripisyo ko, ang bawat kabutihan ko, ay may kasunod na kapalit. Si Aling Pilar, siya ay may kasalanan na matagal nang iniiwasan ng iba. Naguluhan si Marco sa sinabi ni Mabuting. Ano ang ibig mong sabihin? Kasalanan. Siya ang unang nagdala ng sakit at kasalanan na ngayon ay nagmumulto sa lahat ng narito, sagot ni Mabuting, habang pinapanood ang katawan ni Aling Pilar na nagsisimulang magdikit sa lupa. Ang mga nilalang na binigyan ko ng kapangyarihan, tulad ng kanya, ay walang nakakaalam kung paano muling bumangon. Ang mga pagkakamali nila ay patuloy na magbabalik sa kanila, at sila ay magiging bahagi ng isang bagong alon ng kasalanan. Habang nagsasalita si Mabuting, si Aling Pilar ay biglang gumalaw. Isang itim na likido ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang mga mata at bibig, at ang kanyang katawan ay tila hinuhugot ng mga hindi nakikitang puwersa mula sa ilalim ng lupa. Ang mga mata ni Aling Pilar ay nagningning ng malupit na pula, at ang mga kamay niya ay nagsimulang mag-ukit ng mga simbolo sa hangin na hindi kayang basahin ng sinuman. Marco, ang sigaw ni Mabuting. Huwag mong hayaan na siya ay magtuloy. Si Aling Pilar ay may kaugnayan sa isang mas malupit na kasunduan. Siya ay nagsimula ng isang ritual na hindi dapat matuloy, at ikaw ang magiging saksi ng kanyang huling hakbang. Ang katawan ni Aling Pilar ay tuluyang napalakas, at sa isang iglap, ang mga anino na nakapalibot sa kanya ay sumabog, na nagdulot ng mga alon ng enerhiya na bumangon mula sa ilalim ng lupa. Ang paligid ay nagsimulang magdilim, at ang mga halaman at puno ay nagsimulang magtumba at masira. Ang mga nilalang na dating itinuturing na normal ay nag-iba. Ang mga hayop sa paligid ay nagbigay ng matinding hiyaw, at ang kagubatan ay parang lumulunod sa isang dilim na hindi matitinag ng liwanag. Hindi mo ba nakikita? Ang tinig ni Mabuting ay may kasamang kalungkutan. Ang mga nilalang sa paligid, kasama na ako, ay mga produkto ng mga sakripisyo,
at kasalanan ng mga tao. Aling Pilar, siya ay isang saksi sa lahat ng bagay, at siya rin ang may kinalaman sa simula ng isang hindi makatarungang kalagayan na nagpapatuloy hanggang ngayon. Si Marco ay nagsimula ng matakot. Puno ng kalungkutan ang kanyang puso, at ang mga tanong na hindi niya matanggap ay bumangon mula sa ilalim ng lupa. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya, ang tinig ay puno ng pighati at takot. Si Mabuting ay tumingin sa kanya, at sa mga mata nito, nakikita ni Marco ang isang kalungkutan na wala ng kapantay. Ikaw, Marco, ang magiging sagot sa lahat ng ito. Hindi mo kayang itigil ang lahat, ngunit ikaw ang magiging huling saksi sa kanilang pagbabalik sa kadiliman. Minsan, hindi lahat ng kaligtasan ay matutumbasan ng kabutihan. Habang nagsasalita si Mabuting, ang kagubatan ay patuloy na lumulubog sa isang malalim na dilim. Isang malupit na sigaw ang tumahol mula sa ilalim ng lupa, at sa bawat pag-angat ng dilim, si Marco ay napapaisip kung paano makakatakas sa dilim ng kasalanan na dahan-dahan nang bumabalot sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ngunit may isang tanong na naglalaro sa kanyang isipan, si Mabuting ba ay talagang gumagawa ng kabutihan? O siya ba ay bahagi ng isang mas matinding plano na magbabalik sa kanila sa isang madilim na daigdig? Habang ang dilim ay patuloy na bumabalot sa buong kagubatan, si Marco ay nakatayo sa gitna ng kalamidad na nagiging sanhi ng pagkawasak ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang mga anino ay sumasakal sa mga puno at halaman, habang ang mga sigaw ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa ay patuloy na bumangon. Si Mabuting ay nakatayo sa tabi ni Aling Pilar, ang matandang mang-ukit na ngayon ay nababalutan ng isang hindi maipaliwanag na enerhiya, isang sigaw ng kasalanan at paghihirap na naglalabas ng puwersa mula sa kailaliman ng kagubatan. Sa bawat hakbang ni Marco, nararamdaman niyang siya ay nagiging bahagi ng isang mas malupit na kalikasan, isang kalikasan na hindi na kayang kontrolin ng mga tao. Marco, ito na ang huling pagkakataon mo, sabi ni Mabuting, ang tinig nito ay malalim at puno ng kalungkutan. Kailangan mong pumili. Ang sakripisyo na ito ay hindi maiiwasan. Hindi mo na kayang baguhin ang lahat ng ito. Bumangon si Marco mula sa lupa, ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at pagkalito. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko ba kayang baguhin ang mga nangyayari? Hindi ba't ako ang dahilan kung bakit nagkagulo ang lahat? Hindi, sagot ni Mabuting, ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi. Ang lahat ng ito ay nagsimula bago ka pa dumating. Ikaw ay isang instrumento, Marco. Isang huling pagkakataon na maaaring magtulungan tayo upang baguhin ang lahat ng nakaraan. Ngunit ang kapalit ng kabutihan ay hindi maiiwasan. Si Marco ay nagsimulang maglakad palapit sa mga nilalang na nababalot ng dilim. Ang mga sigaw at kaluskos ng mga anino ay naririnig mula sa malayo, at ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ang bawat hakbang ay nagiging isang hakbang patungo sa isang hindi maiiwasang katapusan. Nakita niyang ang mga tao ng baryo, mga kaibigan at kamag-anak, ay nagsimulang maglakad patungo sa altar ng kadiliman. Lahat sila ay naglalakad patungo sa kawalan, na walang nakakaalam kung paano magtatapos ang kanilang mga sakripisyo. Minsan, Marco, hindi lahat ng kaligtasan ay mula sa mabuting intensyon, patuloy ni Mabuting. May mga bagay na kailangang mangyari para magbalik ang balanse ng kalikasan. Ang bawat hakbang ng kabutihan ay may kasunod na sakripisyo, at hindi natin kayang kontrolin ito. Habang nagsasalita siya, biglang sumabog ang isang malakas na tunog mula sa ilalim ng lupa, at ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang magbago. Si Aling Pilar, na ngayon ay tinatangay ng mga itim na anino, ay nagsimulang maglabas ng isang malupit na sigaw. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago, at ang mga mata nito ay naging tila mga puwersa ng kadiliman na kumakain sa paligid. Ang kanyang katawan ay pinuputol ng mga hindi nakikitang puwersa, at ang hangin ay nagsimulang mag-alsa. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang mga tao ng baryo ay nagsimulang mag-urong,
ang mga hindi nakikitang nilalang ay nagsimula ng magbalik sa kanilang mga kaharian, at ang mga nilalang na naging bahagi ng sakripisyo nil mabuting ay nagmistulang mga anino ng nakaraan. Si Marco ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kalamidad, at sa kanyang mga mata, nakikita niya ang tunay na mukha ng kasalanan at kalikasan na nagmumula sa bawat hakbang. Bakit, tanong ni Marco, ang tinig ay puno ng kalungkutan? Bakit kailangan magbago ang lahat ng ito? Hindi ko ba kayang baguhin ang takbo ng mga pangyayari? Bumangon si mabuting at tinapik ang balikat ni Marco. Hindi mo kayang baguhin ang nakaraan, Marco. Ang mga sakripisyo at kasalanan na nag-ugnay sa atin ay bahagi na ng ating buhay. Ngayon, ikaw ang magiging susunod na hakbang sa pagkakaroon ng balanse sa lahat ng nangyayari. Ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang mag-urong, ang mga anino ay unti-unting humuhupa. Ang mga sigaw ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa ay nagiging tahimik, at ang hangin ay nagsimulang magbago. Si Marco ay hindi makagalaw, ang kanyang katawan ay parang nakaugat sa lupa. Lahat ng tao sa baryo ay nagsimulang mag-urong, at si mabuting ay naglakad palapit kay Marco. Si Aling Pilar, ang tinig ni Marco ay nanginginig, bakit siya ang may kasalanan sa lahat ng ito? Hindi siya ang may kasalanan, sagot ni mabuting. Siya ang unang nagdala ng kasalanan, ngunit siya rin ang unang magtatapos sa lahat ng ito. Ang katawan ni Aling Pilar ay muling nagbago, at ang mga itim na anino ay nagsimulang magbago. Isang malupit na sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig, at ang hangin ay tila pumutok mula sa ilalim ng lupa. Ang mga anino sa paligid ay nag-urong, at ang mga nilalang ng kagubatan ay nagsimulang magbago, tila nagiging parte ng isang mas malaking puwersa. Ngunit sa isang iglap, bigla na lang tumigil ang lahat. Ang mga nilalang, ang mga anino, ang mga sigaw, lahat ay natigil. Ang kagubatan ay nagkaroon ng isang tahimik na sandali. Si Marco ay nagtakda ng isang tanong sa kanyang isipan, at sa bawat sagot, isang lihim ang nagsimula ng bumangon. Sa wakas, naiintindihan niya na hindi lahat ng sakripisyo ay magdadala ng kaligtasan. Ngayon, Marco, ang tinig ni mabuting ay malalim at puno ng pag-aalala. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung paano tayo nakarating dito, kundi kung anong gagawin mo sa natitirang panahon mo. Bago pa makapagsalita si Marco, isang biglaang sigaw ang tumama mula sa madilim na kabubatan. Isang puwersa mula sa ilalim ng lupa ang nagbukas ng isang daan. Si Marco ay lumingon at nakita ang isang figure na dumaan, si Aling Pilar, ang matanda, ang mang-ukit na ngayon ay may bagong hitsura. Siya ay hindi na lamang isang nilalang, kundi isang bagong puwersa na magdadala ng kabaligtaran ng lahat ng nangyari. At sa huling saglit, si Marco ay natutunan ang pinakaimportanteng aral. Minsan, ang mga kabutihan na ginagawa natin ay hindi palaging magdadala ng magandang resulta. Habang ang mga anino sa paligid ay unti-unting naglalaho, si Marco ay tumayo ng mag-isa, tahimik na nakatingin sa bagong anyo ni Aling Pilar. Ang kanyang katawan, na dati ay pinuno ng kasalanan at paghihirap, ay nagbago sa isang nakamamanghang kalikasan. Hindi na siya ang matandang mang-ukit ng kahoy na nakagisnan nila sa baryo, kundi isang nilalang na puno ng bagong lakas, isang puwersa na hindi matitinag ng anumang kadiliman. Si Aling Pilar ay naglakad patungo kay Marco, at ang mga mata niyang puno ng sinag ng liwanag ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan at sakripisyo. Marco, ang tinig ni Aling Pilar ay puno ng malalim na pag-unawa. Hindi mo kailangan magtaka pa. Ang bawat sakripisyo na naganap ay may dahilan. Lahat ng nangyari ay bahagi ng isang mas malawak na plano na hindi mo pa kayang tanggapin. Si Marco, kahit pa ang takot ay patuloy na bumangon sa kanyang dibdib, ay nagsimulang magtanong. Bakit? Bakit kailangan ang lahat ng ito? Kung silmabuting at ikaw ay may kabutihang hangarin, bakit nagdulot ito ng ganitong kasalanan? Aling Pilar ay ngumiti, ngunit ang ngiti niya ay hindi masaya.
Ang kabutihang hangarin ay hindi palaging magbubunga ng magagandang resulta, Marco. Ang mga tao, sa kabila ng kanilang pinakamahusay na layunin, ay may limitasyon. Lahat tayo ay may kakayahang magkamali. Ako, at ang mga katulad ko, ay bahagi ng isang mundo na pinipilit balansihin ang liwanag at dilim, kabutihan at kasalanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mahalaga ay kung paano natin tatanggapin ang ating pagkatalo at kung paano tayo maghahanap ng paraan upang magpatuloy. Tumingin si Marco sa paligid, ang mga tao ng baryo ay nagsimulang maglakad pabalik sa kanilang mga tahanan. Ang dilim na nagtakip sa buong lugar ay unti-unting nawawala, at ang hangin ay nagsimulang maging malamig ngunit mapayapa. Ang mga nilalang ng kagubatan na minsang puno ng galit at paghihiganti ay nagbabalik sa kanilang natural na kalagayan. Ang buong baryo ay muling bumangon mula sa pinagmulan ng kanilang mga kasalanan, ngunit sa isang bagong pananaw. Ang lahat ng mga pagkakamali, Marco, ay may mga kalutasan, patuloy ni Aling Pilar. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, ngunit may mga pagkakataon na mayroon tayong pag-asa. Hindi lahat ng mga pagkatalo ay katapusan. Minsan, ito ay nagsisilbing pagkakataon upang magbagong buhay. Si Marco ay tumingin sa mga mata ni Aling Pilar, at naramdaman niyang ang lahat ng mga takot at kalituhan sa kanyang puso ay unti-unting nawawala. Napagtanto niyang hindi niya kayang baguhin ang nakaraan, ngunit may pagkakataon siyang magbago para sa hinaharap. Ang mga bagay na nangyari sa baryo, mula sa sakripisyo nil mabuting hanggang sa dilim na bumalot sa kanilang mga buhay, ay nagbigay sa kanya ng isang mahalagang aral. Ang tunay na kabutihan ay hindi laging makakamtan ng walang kapalit. Ngunit sa bawat paglalakbay ng kaluluwa, laging mayroong pag-asa. Salamat, ang tanging nasabi ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa. Salamat, Aling Pilar, at sayo, mabuting. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ito, ngunit ngayon, mas naintindihan ko na ang lahat ng nangyari ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Walang anuman, Marco, sagot ni Mabuting, na lumapit sa kanila mula sa dilim. Ang iyong buhay, ang buhay ng bawat isa, ay isang kwento ng paghihirap at pag-asa. Huwag mong kalimutan na ang bawat hakbang mo ay may epekto sa lahat ng tao at nilalang na nakapaligid sa iyo. Ang mga araw pagkatapos ng insidenteng iyon ay nagsimula ng magbago. Ang baryo, na minsang nababalot ng dilim at takot, ay muling umusbong sa isang bagong buhay. Si Marco, bagamat hindi na bumalik sa kanyang dating buhay, ay nagsimulang maglakbay sa mga bagong landas. Nais niyang magbigay ng liwanag sa mga tao sa kanyang paligid, at ipagpatuloy ang kanyang buhay na may kabutihan sa puso, nang hindi nakakalimutan ang mga sakripisyo at pagkakamali ng nakaraan. Si Aling Pilar, na ngayoy muling naging isang normal na tao, ay nagsimulang magturo sa mga kabataan sa baryo ng mga kwento ng nakaraan, mga kwento ng kabutihang hindi laging nakikita, ngunit laging nararamdaman sa mga simpleng aksyon ng pagtulong. Si Mabuting, na mula sa dilim ng kagubatan, ay nagsimulang magbigay ng mga mensahe ng paghihilom at pagbabago sa mga tao na naglalakbay sa kanyang daan. At habang ang baryo ay nagpatuloy, si Marco ay natutunan na hindi laging ang kabutihan ang pinakamadali o pinakamainam na daan, ngunit sa bawat hakbang ng pagtulong at pagpapatawad, may mas maliwanag na bukas na naghihintay. Ang mga kasalanan at sakripisyo ng nakaraan ay magpapatuloy, ngunit hindi sa paraan na magdadala ng pagdurusa. Sa halip, ito ay magsisilbing mga aral na magtutulungan ang lahat upang maging mas mabuti at mas maunlad. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, si Marco ay naglakad patungo sa isang mas maliwanag na bukas. At sa kanyang puso, nahanap niya ang isang kapayapaan na tanging ang mga taong tulad nila, mga nilalang na humarap sa kanilang mga demonyo at natutong magpatawad, ang may kakayahang magtaglay.